Hi guys, it's me, it's AC, and welcome naman sa isang episode ng AC versus the World! And sa araw na ito, gusto kong simulan sa Happy Labor Day sa ating mga manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas na araw-araw na nakikipagbuno sa traffic, sa init dito sa Pilipinas, sa pagod. Happy Labor Day sa ating lahat. At bilang nandyan tayo sa topic na yun, bilang Labor Day for today, gusto ko isakto na, Labor Day today, ito ang topic natin, ano? So, for today's episode, dito sa AC versus the World, gusto kong i-debunk yung mga bagay-bagay tungkol sa mga kasabihang galante ang mga Hapon! Ay! Ang dami kong gusto i-debunk sa pagiging isang Japayuki, bilang isang naging Japayuki din sa isang era ng buhay ko, at feeling ko may marami dito sa mga nanonood sa akin sa internet, feeling ko witness kayo sa kung sino ako noon, sa kung sino ako nung Japayuki ako, nung Japanera era ko. At feeling ko parang deserve nito ng isang episode kasi kapag ka nanonood ako ng mga pelikula na may patungkol sa mga OFW, lalo na sa mga OFW pag nasa Japan, may mga times na parang, nangyayari ba talaga yan? May mga ganun akong moments na parang napapa-irk ako kasi parang bilang aware ako, mulat ako sa mga kung ano yung mga ganap talaga ng OFW, dun, lalo sa Japan. Parang napapailing talaga ako. So may mga bagay akong gustong i-debunk tungkol sa mga trabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa. At saka naalala ko lang kasi kahapon tumawag talaga ako sa nanay ko kasi yung usual na visa renewal fee sa Japan parang nasa around 7,000 yen lang. Tapos ngayon, dahil meron silang bagong prime minister na hindi ko maintindihan talaga, umakita sa pitong lapad yung cost ng renewal ng permanent visa. Permanent visa yon guys So gusto ko lang ding i-reiterate na I think ang Japan yata ang pinaka-stricto pagdating sa pagbibigay ng mga visa, na parang pag nakita natin sa TikTok, parang sobrang ideal, ang saya-saya sa Japan, cute-cute, kaway-kaway. Pero sa totoo, day, sobrang hirap ng buhay doon. Sobrang ang hirap magstay sa ibang bansa bilang isang second-class citizen. So, yun yung gusto kong i-SKL for today dito bilang Labor Day. Bilang isang former OFW. At SKL ko lang din yun dahil nga ang nanay ko nandun pa rin, ang tita ko nandun pa rin, si Gab andun pa rin. So, parang ang dami sa amin na binubuhay ng Japan talaga. So, marami akong feelings about this, correct? At bilang nasabi ko na mga yan, this is AC versus Labor Day. Japayuki Era! Pinipilit ang magkapera para sa Pinas maipadala. Ayun, to be sex bomb girls. Actually, merong pelikula ngayon, si Ate Jody, si Sanya Lopez, si Loisa Andalio, at saka si Jane Oineza, na tungkol sa mga OFW na nagtatrabaho sa Japan. So, ang title niya ay Midnight Girls, tapos ito ay directed ni Direk Irene Villamor. So, nung paalis si Ate Jody papunta sa Japan para i-shoot itong pelikulang ito, napag-usapan namin yung tungkol sa role niya, kung anong background, kung anong trabaho ng role na kanyang gagawin. To the point na, nung narinig ko yung kwento ni Vicky, yung character ni Ate Jody doon, sabi ko sa kanya, Ate Jody, kung kailangan mo ng character study, kung kailangan mo ng paghuhugutan, kausapin mo yung nanay ko. Kasi nung narinig ko yung buhay, yung buod ng story ni Vicky, sabi ko, ina, kamukha ng buhay ng nanay ko. So, ayun, panoorin nyo siya kapag palabas na sa May 13 po ito. Ito ay directed again by the great Direk Irene Villamor. So, yun, excited din ako mapanood siya. And I guess, again, ito ay para i-debunk yung mga chika, yung mga nasa isip na natin tungkol sa mga nagtatrabaho sa Japan. Kasi nga, again, parang ang sarap ng buhay kapag iniisip natin na sa Japan sila nagtatrabaho, ang ganda doon, may wind
winter, ang sarap-sarap pag malamig. And I guess itong mga kwento ko today, hindi lang siya kwento ko nung ako ay naging OFW. Parang more of a collective na kwento ito sa mga Pilipina na mga naging kaibigan natin na mula dun sa mga Pilipina na mga naging kaibigan na namin na parang mga naging pamilya na namin doon. As in, yung isang community na yun na parang naging mundo ko for a certain time. I guess this is in a way, parang speaking for them as well at para maging aware yung mga tao sa buhay nila kasi nga it's not always sunshines and rainbows talaga. At bilang nandun na lang din tayo, gusto ko talaga i-debunk yung negative connotations kapag sinabing Japayuki ka. Kasi nga, ang dali-dali talagang isipin na ang tinanim talaga sa mga utak natin, mga bata pa lang tayo, or lalo na ng mga matatanda na makikitid ang utak na itinanim sa mga utak natin, na kapag sinabing Japayuki, parang pokpok, hindi ba? Hindi, it's not necessarily a nice term. Akala natin ang pagtawag sa isang tao ng Japayuki, derogatory. Na ako, sobrang thankful ako kasi parang sobrang early ko na na-aware na nung grade school ako, nung naikwento ko yata sa classroom namin na ang nanay ko ay nagtatrabaho sa Japan. Tapos parang may isa akong kaklase na nagsabi, ay, Japayuki pala nanay mo eh. Tapos parang may, parang derogatory laugh. Parang hindi ko alam kung isasagot ko doon. Tapos sobrang thankful ako doon sa isang teacher ko. Si Sir Erickson Villasoto. Ayun, teacher ko siya sa science. Tapos parang doon ko nalaman, doon ko unang na-appreciate yung term na Japayuki. Kasi number one, ang ibig sabihin pala ng mga Japayuki, mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan. So it's not necessarily isang babae na nagtatrabaho sa gabi at nagbibigay ng aliw sa Japan. It is a term na umbrella para sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan. So parang technically sa Hong Kong, ang tawag sa kanila, mga DH, mga domestic helpers, hindi ba? So, technically, ang term na Japayuki, ang ibig sabihin niya, mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Japan. So, it's not necessarily derogatory. At syempre, kung marangal naman ang trabaho, di ba, why not? Kung hindi naman tayo mga member ng drug cartel, kung hindi naman tayo mga senador na hindi naman pumapasok at sumisweldo ng 15,000 per day, kung hindi naman tayo mga vice president na I imagine him cutting his neck, gumagano, no? Marangal po ang mga trabaho natin, lalo na kung malayo tayo sa mga pamilya natin. Ang dami nating sinasakripisyo para sa mga pamilya natin, hindi ba? Tapos mabayad ka pa ng tax, di ba? Tapos pagpipila ka pa sa PhilHealth, ang haba-haba pa ng pila kapag Nyeche. So sisimulan ko yung kwento sa kung paano ako hinila ng nanay ko sa Japan. Hindi ko masabing conscious decision siya kasi from how I see it and feeling ko, aware na rin yung nanay ko dito na parang feeling ko, nahila ako dun sa situation na yon. So, dadalhin ko kayo sa isang sitwasyon ng buhay ko nung high school ako. So, parang hindi ko alam kung alam ninyo, pero nakwento ko na ng ilang beses na hindi nga ako nagmarcha nung ako ay high school. So, patapon ako, hindi ako nakikinig sa teacher, hindi ako nakikinig sa kahit sino dito sa Maynila, dito sa Pilipinas. So, nung natapos ko yung summer classes ko, okay na yung aking mga report cards, okay na lahat. Doon na ako pinapili ng nanay ko. Sabi niya, sige, diyan ka sa Pilipinas pero ipapasara ko yung bahay. So maghanap ka kung saan mo gustong tumira. O dito ka sa Japan. So ako naman, ang gagawin ko, di malamang doon na lang ako sa Japan kaysa naman ipasara nyo pa yung bahay, di ba? It's more of a situation na, sige na, okay, this is my last chance. Oo, parang ito na yung chance ko para magkaroon ng sense of direction yung buhay ko per se, or para magkaroon ng guidance. Kasi nga again, hindi na ako nakikinig sa lola ko, sa kung sino man, wala na akong pinakikinggang adult kasi feeling ko adult na ako on my own. Medyo mahabang proseso siya ha, kasi nag-apply kami ng visa, ng eligibility. So, for the first time, andun ako ng 3 months. Akala namin, dire-diretso na siya. So, pauwi-uwi pa ako. Parang nakadalawang beses ako ng balik ng tig 3 months hanggang sa nabigyan na talaga ako ng permanent visa. So, eto na. Di nung nabigyan na ako ng eligibility, ang tawag doon Nabigyan na ako ng eligibility. Parang yung stepfather ko,
parang legally na-adopt na ako. Ang target naman talaga namin is makapag-aral ako doon. Mag-senior high ako doon. Tapos, habang nagsi-senior high kasi, sobrang encouraged kasi ang mga bagets sa Japan kapag ka mga 14 years old, 13 years old and above, sobrang encouraged na para sa kanila yung meron kang part-time job. Sobrang laki talaga ng kita sa Japan. Let's say, ang average, I think ang sweldo kasi sa Japan, per hour. So, sa isang oras, meron kang 1,000 yen. Ang 1,000 yen, no mga panahon na yun, nasa around 450 to 500 pesos. So, sabihin nating maka 8 oras ka sa isang araw, meron kang 8,000 yen. So, 8,000 yen. Tapos, ano mo, bahala ka na, math kasi yun eh. Bobo talaga ako sa math. Kayo na lang mag-compute. Pero, yun nga lang. I think ang downside talaga dyan is sobrang taas din kasi talaga ng cost of living sa Japan. So, yung sweldo mo mapupunta na sa rent mo, sa kung saan-saan. Ideal yun Ideal yun. Oo, na 1,000 per hour ang sweldo mo at malaki talaga ang makukuha mo lalo na kung ipapadala mo sa Pilipinas. Medyo malaking halaga na siya. At saka lalo na yung exchange rate noon na around 50 to 45 yung palitan ng peso. Ngayon kasi ang baba na parang nasa 35 to 38 na lang kasi nga again bagsak na rin ang ekonomiya ng Japan. No? So, in fairness, sabi ko lang talaga sa nanay ko, mami, diyan ka muna kasi ang ganda ng healthcare. So, yun, oo. At bilang nandiyan na tayo sa mga swelduhan, pupuntahan ko na yung aking unang trabaho na aking tinahak sa Japan. Pero bago ang lahat, bago natin i-reveal kung ano yung una kong trabaho sa Japan, actually, nagtanong ako sa mga kaibigan ko, ang Jamiel, si JM at saka si Mariel mula sa Showtime Online U. Tinanong ko sa kanila, ano yung pinakaunang trabaho ninyo sa buhay nyo at saka magkano yung na-earn niyo? At ito ang kanilang mga kasagutan. Hello po, ako po si JM De La Serna at ang unang trabaho ko po ay pagiging isang vocalist ng banda. Vocalist ng banda, anong year ito? Year 2016. Tapos magkano yung TF mo? TF ko is 500 for 31 songs. Naalala ko. Ako po si Mariel at ang una kong naging trabaho at 8 years old ay singer sa banda. Singer sa banda at 8 years old? Yes. Tapos magkano yung kinita mo nun? Parang malaki na kasi yung 300 dati. O 8 years old, malaki na yun. Yes. Pero nung yung after mong mag-aral, ganyan, ano yung pinakauna mong work, tsaka magkano yung kinita mo? Dito na rin sa Ay, bago pa pala ako nag-TNT, dito rin sa ABS, pero nag-ano po ako, dubber. Oo, kaya po naging parang singing voice actress yung moniker ko kasi nagda-dub po ako ng mga foreign shows. Tapos dinadub namin sa Bisaya. Pinapalabas sa ABS Regional. Oh! Yes. Magkano kinikita mo nun? Parang ang pinakamalaki kong nakuha doon is parang 4K. Oo. Pero per project po yun. Pero yung very first siguro, ganun. Thank you so much, JM and Mariel. Oy, again, congratulations sa inyong pagkakapanalo sa Your Face Sounds Familiar. At meron silang concert Jamiel Sings the Icon sa May 29 sa SM North Ed sa Sky Dome. Get your tickets now sa SM Tickets. So yun, pwede kayong bumili. Congratulations, JM and Mariel! Thank you so much sa inyong pa-throwback ng konting-konti dito. Pero eto ka na nga. Ako naman makikikwento. So, eto ka na nga. Medyo, from this point forward, tandaan nyo yung mga karakter. Kasi nga, again, uulitin ko na parang nasa same community talaga kami. Sobrang close-knit ng mga Pilipino sa Japan. To the point na makakahanap ka talaga ng iyong mga pamilya, mga chosen family mo. But you will also find the worst enemy. At itago natin sa pangalang pero, isi-set up ko muna yung kwento para sa inyo. Pero, ang aking unang part-time job habang ako ay nag-aaral. So, i-set up ko yung kwento sa inyo Noong nag-aaral ako, ang oras ng klase ko, 5 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi. So, night school siya. Parang night school siya na mas dominated ng mga foreigners. So, ang dami kong mga kasama na
Chinese, from Shanghai, tsaka Beijing, to the point na alam ko na yung pagkakaiba kung taga Shanghai ba ito, kung taga Beijing ba ito. Meron akong mga naging kaklase mula sa Nigeria, meron akong kaklaseng Russian, pero kami mga Pilipino, mga nasa around 5 kami at a time. Diyan ko naging kaibigan sila Ann, si Kanae, tsaka si Sayuri. Ako si Lali, isang babae. Malaki ang dede ko. Nakakainis yung mga babaeng nagbabangs pero mahaba naman yung bangs. And hanggang ngayon, friends kami Oo, baka mamaya sabihin nyo, hindi ko na naman kaibigan yung mga dati kong kaibigan, masama ugali ko. Not true. Kailangan talaga ililino pa sa inyo. Kala nyo talaga pagkakabait naman. Hindi na ako magsasalita, baka mamaya ako ano naman masabi ko. So again, 5 o'clock to 9 p.m. yung classes ko. So medyo malaki yung aking idle time sa hapon, sa tanghali. So bumabangon ako ng alas 12 ng tanghali, tapos hanggang 4 p.m. Dahil ang trabaho ko nun ay tagalinis ng umise. So ang umise, technically, ang translation niya, ang ibig sabihin niya ay shop. Pero, iba-iba kasi ibig sabihin niya Parang umbrella term siya sa mga tinatawag ng business. Pero itong umise na ito, ang nature niya ay pub siya. Pangalan niya, hindi ko na sasabihin yung pangalan. No? Kasi again, mahabang kwento ito. I-explain ko ng maayos sa inyo talaga kasi mahabang kwento talaga siya. So itong pub na ito, imagine nyo gabi, iiwan lang nila doon. Ando na mga baso, mga lalagyan ng mga tray, mga lalagyan ng alak, mga bote ng alak, mga lalagyan ng ice. As in, gulo-gulo lahat. Tapos naka-pile up lahat ng mga plato doon sa lababo. Tapos ako na yung maglilinis nun. Syempre with vacuum pa. As in, super dumi talaga niya come morning. Tapos swerte na lang talaga ako kapag konti lang yung kanilang mga customer sa gabi. So, konting-konti lang yung lilinisin ko. Minsan hindi na ako magva-vacuum, ganyan. At yung boss ko dito, boss din to ng nanay ko. So, dalawa yung shops niya. So, may times na kapag dun kasi sa kabilang store, izakaya naman siya. So, merong mga ulam, ganyan. Kung sakasakali namang kailangan ng mga pulutan dun sa kabilang store, dun sa pub, nagbabike pa ako. As in, binabike ko, may times na super lamig, nagbabike ako papunta dun sa pub para maibigay yung mga, halimbawa, may times na uubusan ng mga, yung mga pamunas sa kamay, ganyan. Pag nauubusan ng yelo, nagdadala din ako. So, parang all around talaga siya. To the point na meron pang isang beses na parang ginawa pa akong bodyguard nung anak nung demonyong boss namin dun sa izakaya at saka dun sa pub. Mahabang kwento to, sinasabi ko sa inyo. Masasabi ko bang fairly easy ang trabaho na ito? Hindi ko alam. Pero ngayon, kapag may times na nasasabi sa akin na, te, ang ganda ng kamay mo, no? Ang komportable ng buhay mo. Tingnan niyo yung kamay ko. Ito, Diba? Gets naman, maganda naman talaga yung kamay ko kasi kamay na pang babae yung kamay ko. Pero pag may times talaga na nasasabi sa akin yun na, ang ganda ng kamay mo, no? Parang pang babae. Lady fingers. Parang sabi, na-offend ako ng slight kasi hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa buhay talaga. Kasi may times talaga na sa sobrang andaming laman ng lababo, may times na naiiyak ako. May times na parang, yung gaganto kayo, yung gaganon ka, yung parang ayaw mo nang mabuhay, pero wala ka namang choice kundi gawin talaga yung trabaho na yun. I think ang pinaka hardest point ng trabaho na ito ay, ipapa-imagine ko sa inyo. Pikit ka, Day. Pikit ka. Okay. Papa-imagine ko sa'yo. Winter, nung panahon na ito, kasagsagan ng winter around December, January, February. Yun yung peak ng winter talaga sa Tokyo. Mga around mga magzi-0, -1, minsan uulan ng yelo. Eto ka na, Day. Ay, chinecheck ni Kuya yung aking charging. Thank you po. Uy, libreng charging dito sa may C-Oil. Thank you so much po. Eto ka na. Sobrang lamig, Day. Ang dami kong suot, may down jacket pa akong suot-suot kasi hindi ko ma-on yung heater dahil walang kuryente. At bilang hindi gumagana ang kuryente, wala ring heater yung tubig. Bubog ko talaga yan, Day. Ang daming hugasin sa lababo. As in,
puno talaga yung lababo. As in, dalawang pile pa yan kasi nga kabilaan yung lababo. Wala naman akong choice. Kailangan kong hugasan yung mga plato kahit na ang lamig-lamig ng tubig. As in, umiiyak talaga ako nun dahil sabi ko, bakit hindi nyo binayaran ng kuryente? Grabe, kapag ka natatandaan ko yung mga panahon na yun, parang hindi ko alam kung paano ko nakaabot dito sa situation na ito na in fairness din naman, I guess, may pagmamalaki naman na ako. Okay naman ang bank account ko sa mga chosen work na ginagawa ko dito sa chosen life ko na ito. Pero may times talaga na tangina. Oo nga pala, pinagdaanan ko yung ganun kalala na feeling ko talaga, yung nakaka-OFW talaga, yung mga feeling ko nasa On the Wings of Love ako, feeling ko ako si Vilma Santos sa anak, ganyan, feeling ko OA yung aking sakripisyo para sa bayan, para sa Pilipinas, para sa pamilya ko. Umiiyak talaga ako nun. So, sobrang lamig ng panahon, ang lamig-lamig pa ng tubig, hindi ako makapag-on ng heater. Yun yung mga times na kinakausap ko na yung sarili ko na hindi ito yung magiging buhay ko forever. Pero may catch pa dyan may mas malalang kwento pa dyan. Kasi nga, all of that work, every single day, ang sweldo ko nun, 4 na lapad lang. So, sabihin natin, 45 ang palit. Teka, tanong natin kay Siri, 40,000 yen in PHP. Sa gantong sitwasyon, 15,000 pesos siya. Pero no mga panahon na yon, nakaka 20,000 pesos naman siya kasi nga medyo mataas pa yung palitan ng iyan ng mga panahon na yun. Pero again, for that amount of work na hindi per ora ang aking sweldo, tas ang daming utos sa akin na technically parang on call talaga ako sa dun sa dalawang stores na iyon. It's not right and just. Hindi siya tamang pasweldo. So, saktong-sakto lang yung sweldo niya. Kasi nga, binulog kami na parang pamilya, ganyan-ganyan, pakikisama, ganyan-ganyan, makikiabot lang naman, ganyan. Eh, di bakit di nyo ako sweldo naman? Hindi tama yun. At kung meron akong utak nun talaga, sasagot talaga ako, day. Pero yun, I guess, charge to experience, yun ang aking pinakaunang trabaho. Malaki yung 20,000 sa isang buwan dito sa Pilipinas, pero sa Japan, hindi talaga. Pero nakatira ako sa nanay ko, thankfully. So, parang mas nakaasa talaga ako sa kanya. And yung 4 na lapad na yun, parang saktong allowance na lang. Pero hindi pa rin kasi talaga tama, oo. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko talaga ng mga panahon na yun. Kasi, meron akong diary noon. Eto ka na, diary. Ang laking issue talaga nito para akong nasa pelikula nito mga panahon na to. Kasi, meron akong diary. At saka, wala naman akong sariling kwarto noon. So, magkatabi kami ng nanay ko. Iisa yung kwarto namin. So, I guess, na-curious siya sa diary na aking sinusulat. Kung anong nilalagay ko sa mga diary ko, ganyan. Siyempre, parang, although meron na mga Twitter noon, may vlog na noon, nag-YouTube na ako noon ng very live. Pero syempre, may mga thoughts ako na hindi ko pwedeng sabihin out loud. At saka syempre, meron akong mga thoughts na alam kong makakasakit kapag sinabi ko. So, eto ka na nga. Nakita ng nanay ko yung diary ko. At ang nakasulat doon sa diary ko, ay day, malaki nga ang kita mo, pero hindi ka naman masaya, ay day. Ilang araw akong kinold treatment ng nanay ko dahil sa sinulat ko yun na hindi ko naman alam kung bakit. Kasi valid naman yung mga nafe-feel ko ng mga panahon na yun kasi feeling ko hindi ito yung maximum potential ko. Hindi ito yung gusto kong gawin sa buhay pero wala akong choice at saka hindi ako masaya talaga sa ginagawa ko. Did it teach me sa kung paano maging isang tunay na tao? Oo, in fairness din naman, naging street smart talaga ako nun pero feeling ko lang hindi ito yung gusto kong gawin. Of course, again, sinabi ko sa episode before, oo, beneficial siya, pero it's not necessarily gusto mo siyang gawin. And again, for 20,000 pesos, na alam kong kung sa iba ako nagtrabaho, mas malaking kikitain ko at makakatulong talaga ako sa pamilya ko at malaki yung kikitain ko. Tandaan niyo yung mga karakter dito, yung boss namin. Wait lang. Meron akong kwento talaga sa kanya bilang nandyan tayo sa usaping community. Mamaya andyan tayo. Leading into that, nagkaroon ng certain issue itong nanay ko at saka yung boss namin na demonyo dun sa izakaya at saka dun sa pub. Ang nanay ko naman, in fairness naman talaga sa kanya, maabilidad siya and dun sa izakaya na yun at saka dun sa pub na yun, yung nanay ko yung nagdadala ng mga customers kasi nga
marami siyang mga, ang tawag sa Japanese nun, tsukiyai. Marami siyang mga kaibigan na, in fairness din naman, mga good payers, mga good customers. So, in fairness din naman talaga sa nanay ko, sa mga PR skills ng nanay ko, na siya ang pinupuntahan ng mga tao doon sa mga umise na yun. Eto na, nagkaroon sila ng issue. Parang I think partly yata dahil sa akin, oo. Hindi ko sure kung ano yung exact issue, pero parang nagkaroon ng parenting advice yung boss namin na iyon na ibinigay sa nanay ko na sobrang unsolicited. So to the point na nainis yata yung nanay ko. Ayun, nagresign dun sa dati naming boss at tuwang-tuwa talaga ako nun. Tuwan-tuwa ako, day! Aliw na aliw ako! Sabi ko yung nanay ko, lumalaban. In fairness din naman, lumaban yung nanay ko. To the point na, ito na yung aking pangalawang trabaho sa tanang buhay ko. At ito na nga, nagtayo din yung nanay ko ng sarili niyang izakaya at saka ng sarili niyang pub. Kasi in fairness, di ba? Sayang yung mga naipon niya mga customers, mga kaibigan niya na sayang yung potential, hindi ba? At saka in fairness, galing na galing ako sa nanay ko. Siya mismo nag-a-accounting ng mga sarili niya mga resibo tapos siya na nagpapasa sa city. Ang galing talaga, in fairness din naman. So, yun nga, bilang tayo mga Asyano, tayo mga Asian, sobrang normal sa atin yung bring your children to work. Pero, tayo mga Asians, dinagdagan natin ng bring your children to work every day. So, parang technically, yun na yung naging trabaho ko. Ang naging trabaho ko sa nanay ko nun, ako yung nagla-lunch time. So, bumabangon na ako ng mga 10 a.m. Tapos, hanggang 3 p.m. Tapos, papasok na ako ng school na mga 5 p.m. hanggang 10 p.m. Minsan sumi-second shift pa ako ng hanggang alas 12, alas 2, ganyan. In fairness naman sa experience ko dun sa shop ng nanay ko, okay naman. Pero dun ko talaga na-realize na hindi talaga ako pang service industry kasi lagi akong nakasimangot sa mga lasing na customer. Kasi again, merong language barrier. May times na madaldal sila. At syempre, minsan kapag lasing, doon lumalabas yung mga true intentions mo sa buhay. Naka-encounter ako doon minsan ng parang lasing siya. As in, bisit na bisit ako. Ang pangalan niya si Taka-chan. Tapos nagwawala siya, oo. Nagwawala siya kapag nalalasing siya, ganyan. Tapos kung ano-anong sinasabi niya. At saka syempre ako, bilang nag-aaral ako, alam ko yung mga sinasabi nila. Pero kapag minsan, hindi ko gusto yung mga customer, nagtatanga-tangahan ako na hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Pero fully aware ako sa kung ano yung tono nila at saka kung ano yung mga sinasabi nila. Kasi may mga times na ang sinasabi sa akin, di ba alam, ako ang Panginoon ng Japan. Dapat kayo mga foreigner, pinagsisilbihan nyo kami. Tas siya daw si Almighty, tang ina mo. So yun, doon ko talaga na-realize na shit. Hindi ko nagagawin ulit to. Hindi ito yung gusto kong trabaho. Hindi ito yung hindi ako mapagpasensya. Hindi ako for service working. Hindi talaga ako pang service work dahil as in to the point na nag-away kami ng nanay ko. Nag-away kami kasi pinaglilinis niya ako tapos sabi niya nakasimangot daw ako. Totoo naman nakasimangot ako pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun sa utak ko. Pero nakasimangot lang talaga ako. Pero ginagawa ko naman. Naglilinis naman ako nung shop. Sabi ko talaga sa kanya, umiiyak ako. Sabi hindi ko alam kung nanay pa ba talaga kita o boss na lang kita. Ganon! Ganon ang mga linya. Nakala mo talaga si Claudine Barreto sa anak di ba? Nagkulong ako sa noon, sa banyo. Again, siguro nanggagaling na naman ito sa hindi ko nga kasi talaga gusto. Although ginagawa ko lahat. Ginagalingan ko sa school, ginagawa ko yung trabaho, hindi man wholeheartedly. Ginagawa ko siya. Parang, ano pa yung hinihiling mo? Ito na ginagawa ko naman. So, doon ako nanggagaling talaga. Na feeling ko na-gets naman ng nanay ko. Hindi ko lang nai-relay ng maayos. Kasi parehas kami libra ng nanay ko. So, tahimik lang kami. Cold War kami pag nag-aaway kami. Pero, alam mong nag-aaway kami kasi may Cold War. Okay naman yung kitaan namin dito, I guess, buhay naman. Nakaipon naman ako in fairness nung bumalik ako dito sa Pilipinas. Yun yung pinanggagastos ko. Parang halos same situation din dun sa dati naming trabaho. So, again, tawiran, kapag walang yelo dun sa pub, nagdadala ako ng yelo dun sa pub. Kapag wala ng mga pulutan na naluto mula dun sa izakaya, dadalhin ko sa pub kahit sobrang lamig, magbabike ako. At saka dito sa umise ng nanay ko, dito ko unang na-feel talaga yung sense of community ng mga Pilipina sa Japan na in fairness din naman talaga. Tulungan. As in, may isa talaga kaming community na may times na sabay-sabay kami magsisimba. Ganyan. As in, parang family talaga kami na in fairness din naman, parang nakakabawas ng homesickness. Pero eto na ang ultimate twist of third!
Pero dito sa kwento na ito, katulad talaga ng sinabi ko kanina, mahahanap mo yung mga chosen family mo sa ibang bansa, lalo na mga Pilipina kayo kayo lang magkakasama, di ba? I guess dito mo rin talaga makikita ang iyong worst enemy ever. So, meron ako naging best friend talaga doon sa umise ng nanay ko. Tapos, nanggaling din siya doon sa huling store na pinanggalingan namin, doon sa may demonyong boss. Gets mo? Okay. Ang pangalan niya, si Ate Marie. Yun yung palayaw niya doon sa store. Yun yung palayaw niya sa Japan. Kasi ganun yun kapag ka TNT ka or pag Pilipina ka na nagtatrabaho sa Japan, meron kang ibang pangalan. So, itong si Ate Marie, let's just say na TNT siya, wala siyang proper na working visa kasi again, medyo mahabang proseso siya. Kailangan mo pang magpakasal sa Hapon or kung Pilipino ka man na gusto magtrabaho sa ibang bansa, lalo na sa Japan, kailangan galing ka yata sa agency of some sort. Pero itong si Ate Marie, dinala siya ng tita niya sa Japan with the intention of having her overstay and eventually working there. So parang hindi totoo yung pangalan na ginagamit niya kapag nagtatrabaho siya. And again, itong si Ate Marie, kasama na namin siya before pa doon sa dati naming trabaho. So parang nahila lang ng nanay ko. Pero again, I guess, ang mali lang talaga sa sitwasyon na ito ay undocumented siya. And itong si Ate Marie, sobrang wala akong reklamo kasi sobrang masipag. Sobrang dami niyang goals. As in, galing siya sa isang mahirap na pamilya dito sa Pilipinas. Gusto lang niyang magtrabaho. But then again, kasi hodang ito yung ideal, ito yung tama sa paningin natin, maaaring hindi ito husto sa batas. Gets nyo ba? And I love talking about this story kasi feeling ko nangyayari talaga siya sa maraming mga Pilipino na sobrang nag-a-aspire lang naman ng mabuhay. Gusto lang naman kumita para sa mga pamilya nila, para dito sa Pilipinas. Kasi nga, again, sobrang fucked up ng sistema natin sa Pilipinas. Sobrang baba ng pasweldo. Ang daming hirap na kailangan mong pagdaanan para lang makakuha ng trabaho. College graduate for what? Pagiging cashier? Na kayang-kayang pwede namang gawin kahit na ikaw ay senior high graduate or maski high school graduate. Ang hirap dito sa Pilipinas. So, syempre, mag-a-aspire ka lang din naman ng buhay sa ibang bansa. Mas maayos, mas malaking kitaan. At hindi masamang mag-aspire ng mga magagandang bagay sa buhay. Iklaro talaga natin yun. Pero again, just because it is right dun sa moment na iyon doesn't also mean that it is just dun sa mga batas sa bansang yun. And I acknowledge that. So eto ka na nga, tandaan natin. Natatandaan niyo yung kwento ko kanina na inalisan namin yung dati naming boss. Yung mga demonyo, doon sa dati naming trabaho. Oo. Gumawa ng sariling pub at izakaya yung nanay ko. Eto ka na nga. May sulsula na naganap sa immigration. For the call siya. Hello, Lilet Matias. Churirutusok, merong isang undocumented worker na nagtatrabaho dito sa nanay ni AC Soriano. Oo. Eto ka na nga. Sobrang tandang-tanda ko pa yung gabing yun. Because winter, nung mga gabing yun, tinawagan ako ng nanay ko. Nagpapahinga na ako sa bahay. Punta ka dito kasi nahuli si Ate Marie mo. Ang first reaction ko talaga nun, yung kaibigan ko. Ang daming layers Yun palang number one, alam mo makukulong ka. Andun ka na you have no way out technically. Alam mong yun na yung huling beses na makikita mo yung taong to. Kasi ang next time na makikita mo itong taong ito sa Pilipinas na. Pangalawa, yung makulong ka sa ibang bansa, hindi mo alam kung anong i-expect mo, kung sino mga makakasama mo sa jail cell. Pangatlo, parang hindi ka na lang back to zero dito. Parang lahat ng inipon mong pera nung ngayong nagtatrabaho ka ng undocumented dito sa Japan, parang wala, hindi ka lang back to zero, hindi lang siya reset, negative pa. Tanda ko pa yon kasi again, tinawagan ako ng nanay ko, pinapunta niya ako dun sa shop, tapos sobrang vivid pa rin sa mata ko nung yung kumikinang-kinang na ilaw ng police lights, tapos yung nanay ko, nagtatago siya doon kasi natatakot din siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi inabangan siya pagkalabas niya ng omise nung nanay ko, inabangan na siya ng mga police si Ate Marie. Nagbike talaga ako papunta doon sa omise kahit nagpapahinga na ako, tapos kinausap ko yung nanay ko, so anong gagawin natin? Ang sabi niya sa akin is puntahan ko yung tita ni Ate Marie. Parang mga around 5 kilometers yun mula dun sa aming shop, dun sa izakaya. So ako naman, syempre,
bilang adrenaline. Syempre gusto ko makatulong dun sa situation. As in, pinuntahan ko talaga siya, binay ko talaga siya. Tapos sobrang vivid pa neto sa akin kasi nung gabing yun, saktong nag-snow talaga. Na parang ako, hindi ko alam kung anong tulong ang pwede kong ibigay, pero kung itong pagbabike ko at pag-notify dun sa tita niya, makakatulong talaga. Though alam kong hindi, gagawin ko talaga. So, eto na nga, nagsusnow talaga. Nakarating ako dun sa apartment nila. Tapos, hindi sumasagot yung tita niya. So, parang technically, hinayaan na lang siya na, wala na. Okay na. Napakinabangan na kita. Okay na to. Na parang hindi mo talaga alam minsan kung sino talaga yung magiging kapamilya mo. Kasi minsan talaga it's not true na blood is thicker than water. At thankfully nakapag-ipon ka ng mga tamang tao sa buhay mo na thankfully nag-cross paths kayo sa mga buhay ninyo. Tapos nung hindi sumasagot talaga, sabi ko, Mami, wala. Hindi. Hopeless case talaga ito. I just knew it. Nung gabi na yun na yung huling beses ko siya makikita doon sa Japan. At sobrang bigat ng mga consequences ng mga mangyayari dito. Because again, tama yung intention na magpatrabaho ka ng isang taong nahihirapan, ng isang taong na nangangailangan ng trabaho. Pero, again, uulit-ulitin ko na hindi siya husto sa batas ng kung nasaan kayo at the moment. So, long story short, siya ay na-deport pero matagal siyang nakulong dun sa immigration. Pinagbayaran din ng nanay ko yung mga offenses niya technically. So, nakulong siya. Parang mga around 30 days din yata or around 2 weeks din yata na nakulong yung nanay ko bilang siya ay nagpatrabaho ng isang undocumented worker sa Japan. And dito ko talaga nalaman yung lesson of what's your intention? Kung ano ba talaga yung intention mo sa paggawa ng isang bagay. Maganda yung intention na gusto mo makatulong, pero is it the right circumstance? It's not the right circumstance. Pero I guess, pagka humarap ka sa Panginoon, pag humarap ka sa kung sinong Poncio Pilato at tinanong ka kung ano ang intention mo sa bagay na ito, ang alam mo lang ay gusto mong makatulong. Kasi hodang tama ang circumstance o hindi. At forever ko talagang sasaluduhan yung nanay ko dyan na kasi hodang nakulong na siya. Alam ko rin yung puso ni Ate Marie na gusto lang naman talaga magtrabaho. And aside from that, doon ko din talaga nalaman yung lesson of yung pagiging second class citizen. Doon ko nakita yung tangina, kapag ka nasa ibang bansa kang gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, hindi lang pala enough yung susunod ka sa mga rules nila, hindi lang pala enough yung makikipagkapwa-tao ka. Kasama talaga yung pagtira sa ibang bansa at pagtatrabaho sa ibang bansa, yung pagbaba ng level mo, ibababa mo talaga yung sarili mo kasi nga hindi ka naman taga doon, meaning second class citizen ka. Alam mong dito sa lipunan ito, pangalawa ka lang. At isa talaga siya sa mga naging driving force ko sa buhay na again, ilang beses ko talaga sinasabi sa sarili ko na alam ko na pinaaral ako netong bansang ito. Alam ko na dito nanggaling lahat ng mga karangyaan nung bata pa ako. Pero hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ito yung ina-aspire ko. Hindi dito yung future na nakikita ko sa sarili ko. Kasi hodang maganda yung quality of life, maganda yung paligid, pero again, hindi ko talaga kaya. Hindi ito yung buhay na pangarap ko, technically. Eventually, naging okay naman lahat. Nakakapag-operate pa rin naman yung nanay ko. Congratulations! Nakalagpas 10 years na siya sa kanyang izakaya. Tuloy-tuloy pa rin naman in fairness. Kahit nagkaroon siya ng breast cancer, in fairness, tuloy-tuloy pa rin siyang nagtatrabaho at nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino sa Japan, in fairness naman. Papalakpak kita dyan, mami. Ito na talaga. Parang, I guess, ang daming layers, ang dami kong na-witness dun sa 3 taon ko dun sa Japan. Ang dami kong na-witness na parang naging building blocks sa aking isip, sa aking frontal lobe, hanggang sa punto na talagang, I guess, ang pinaka-unang adult decision ko na inupo ko yung nanay ko. Sabi, Mami, may sasabihin ako sa'yo. Gusto ko mag-college sa Pilipinas. Hindi ko nakita yung sarili ko dito. Na I'm sorry kung ito yung pinangarap mong buhay. Kung dito mo talaga nakita kung ano yung gusto mo talagang gawin. Congratulations. But hindi ito yung pangarap kong buhay. And
Thankfully, umuo naman siya. Okay naman sa kanya. So, dun na ako nag-decide na babalik ako ng Pilipinas para mag-college. And eventually, nag-college naman ako. Natapos ko naman yun. Ang kondisyon nga lang talaga is mag-aral ako na mabuti at magkaroon ng diploma, which is naibigay ko naman sa kanya. Tapos, before kasi, merong parang manager yung izakaya ng nanay ko. Ang pangalan niya si Tita Dada. Hi, Tita Dada! May ugali daw siyang ginagawa na kapag for example, siya ay nag-resign or aalis sa isang lugar, tapos alam niyang ayaw niya ng balikan. Ang ginagawa daw niya, pagkalabas niya, tumatalon siyang 3 beses. Saka siya aalis para mawala yung energy na yon. Kung ano man yung naipon niya doon, kung ano mang energy ang naipon mo sa katawan mo, tumatalon siya ng 3 beses. Tapos dire-diretso na siya maglalakad at hindi niya natitignan. So yung eve nung flight ko papuntang Pilipinas, pabalik din ng Pilipinas, ginawa ko siya. Ginawa ko yung sinasabi ni Tita Dada. Because again, hindi siya dahil hate ko yung pinagdaanan ko doon. Sobrang thankful ako sa lahat ng mga pinagdaanan ko, sa lahat ng mga trabaho na yon, sa mga lahat ng mga tao na nakasalamuha ko doon, sa lahat ng mga customer na sinungitan ko. Sobrang thankful ako doon dahil ang dami kong natutunan. Pero again, gusto kong iwan yung lugar na yun dahil alam kong hindi ito yung para sa akin. With that intention, lumabas ako ng store, tumalon ako ng 3 beses, at hindi na ako tumingin doon ever again. Do I hate it? Hindi. Sobrang hindi talaga. Hindi ko hinate yung kung ano yung mga pinagdaanan ko noon. At that time, siguro, nung mga pinagdadaanan ko, nakaharap ako mismo siguro doon sa lasing na customer, I hated it. Pero nung alam mo yung nagkaroon na ng summary sa utak mo nung nag-age ka na, nung na-realize mo na yung mga tama at mali, andito na yung mga yung mga learnings na siya. Naging na siya, charge to experience na siya, ika nga ng mga matatanda. Parang it taught me so much about what hard work means. Tinuruan niya ako ng pakikisama sa mga tao. At lalong-lalo na yung sobrang daming mga bagay na hindi laging tama at mali lang ang sagot. Maaaring tama, maaaring mali, pero pwede ring masama, pwede ring husto, or pwede ring inggit ka lang din talaga. Ina mo. Uy, pero papalakpakan ko pa rin ha. Kasi I think ang fairy tale ending netong mga istoryang ito, yung nanay ko dire-diretso pa rin sa kanyang izakaya. Okay na siya sa kanyang breast cancer. We rebuke the cancer. Hindi na mangyayari yan ulit. Tapos si Ate Marie sa Brunei na siya nagtatrabaho. Okay na yung kanyang buhay. Parang nagiging barista yata siya doon. So I guess okay yung kitaan niya. Congratulations, Ate Marie. So masaya ang buhay ng lahat, hindi ba? Charot lang, hindi. Hindi masaya ang buhay ng lahat. Miserable yung buhay ni na mo ka. Hindi ko makakalimutan yung pinaggagawa mo sa amin, hayop ka. And again, I guess this is another chance for me para i-debunk yung mga negative connotations tungkol sa pagiging Japayuki. Hindi lang siya yung pag naanakan ka na hapon. Hindi siya, hindi kasi siya ganun. Hindi bastusin ang trabaho ng mga Japayuki. Mga tao ito, mga Pilipina ito, mga Pilipina at Pilipino ito, na again, gusto lang mag-uwi ng bacon, ng good money para sa kanilang mga pamilya na nahihirapan din dito sa Pilipinas. But if I only have one wish para sa mga Pilipinang ito, sana marunong din po kayo mag-ipon. Kasi ang dami ko nakikita rin, ang dami kong nawi-witness na hindi sila nakakapag-ipon, bigay lahat para sa mga pamilya nila dito. I guess, sana magkaroon lang din ng financial literacy, ng will para makapag-ipon, or ng drive na maisip kung ano pa yung pwede nilang retirement. Kasi parang iniisip ko, pag sinasabi kasi sa akin ng Japayuki, parang buong buhay nila nagtatrabaho sila, na sana lang, pagka-retired na sila, kapag nasa Pilipinas man sila or nasa Japan man sila, meron pa rin sila mahuhugot dahil nakapag-ipon sila one moment in time. At hindi para bastusin nyo talaga yung term na Japayuki. Ikaw na nga napalayo sa pamilya mo, ikaw na nahirapan sa trabaho, tapos ganyan pa ang pag-iisip nyo sa mga Japayuki. Hindi. Mali. Iko-correct ko yan sa mga isip ninyo talaga. Marangal na trabaho ang pagiging Japayuki. Mahirap na trabaho ang paglayo sa pamilya mo. Mahirap mabuhay. Period. At mulit-muli, ako po si AC Soriano at bumabati po sa ating mga kababayan all over the world, all over the Philippines, ng isang happy Labor Day para sa lahat. Nawa ay mapunta ang ating mga taxes sa mga dapat itong kapuntahan. At sana mapunta ito sa mga tamang kamay, hindi lang sa mga kamay na mga gusto lang gumastos. At sana tayo ay magkaroon ng malaking hope
at malalang hope para sa future at sana bumoto po tayo ng tama. Kasi ang dami rin mga OFW na mali ang binoboto, yun tayo, tapos magre-reklamo kayo. Dito kaya kayo mabuhay, makita nyo yung tunay na buhay dito sa Pilipinas. And that was AC versus Labor Day Special. The Japayuki Era! Ito atin-atin na lang to, wag kayo maingay. Secret lang natin to. Actually, nalaman ko na parang binabackstab pa rin niya yung nanay ko. Yung na, oo, yung demonyong boss namin dati, nalaman ko na itong demonyong ito, dinedemonyo pa rin niya yung nanay ko kung ano ang pinagsasasabi. Nananahimik na nga yung nanay ko nung susumbong sa akin. Apo ka? Walang kawala tong hayop na to sa akin. Anong ginawa ko? Para lang, ayoko nga, again, parang mission ko na rin sa buhay ko na hindi para mapag-impok ng galit. Kung galit ako, ilalabas ko, sasabihin ko sa'yo. Etong ginawa ko, day. Bilang meron ako, yung Viber credits, yung nabibili sa Viber, tapos pwede kang tumawag internationally sa kung saan-saan sa mundo, etong ginawa ko. Nasa akin pa rin yung number nung hayop na punyetang na yan. Tinawagan ko siya at ang sabi ko sa kanya, hello? Si to, no? Oo, si na ito, oo. Alam mo walang kwenta kang tao? Binaba niya ang telepono, congratulations. At isa ko, nailabas ko yung galit ko, punyeta ka pa rin mo sa lahat ng mga pinaggagawa mo sa nanay ko at pinaggagawa mo sa akin at sa mga pinaggagawa mo sa mga taong gusto lang naman magtrabaho ng marangal. Demonyo ka. Ayun lang, bye.